Ayan na nga ba sinasabi ko? Icy, nakita niyo ba yung airplane ko? Icy. Naku, umamin kaya si na Chacha at Icy. Mga kulili, matuto ng salitang tapatan. Tatapatan. Ansi. Gumawa ng sariling eroplano at sumama sa pinakamaaksyon pamamasyal. Huwag palalampasin ang Sabado. Dahil Saturday is Holiday! Huwag kang makulit. 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 Yeah! Ay, ikaw na. 11 points lang. Points ako. One point ka na. Hindi, 15 points. Ang ganda naman doon. Ay, Kuya Pugoyan! Weh! Magpaalam ka muna, Icy, bago mo laruin. Wag, wala naman dito eh. Kuya Bugoy eh. Antayin na lang natin siya. Gamitin na natin. Wag! 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 Hala! Hala! Ang kulit mo kasi! Ikaw pala! Pupunta kay Kuya Bugoy. Ngayon kaya natin isabi na nasira. Wala naman nakakita. Tago lang natin dito. Chacha, Icy! Kamusta? Okay lang po. May problema ba? Sasabihin kaya ni na Chacha at Icy ang nagawa nilang kasalanan? Malaman kaya ni Kuya Bugoy ang nangyari? Dapat. Honesty. 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 Yeah. Ulit. Tatapatan. Honesty. Tatapatan. Honesty. Ang tatapatan sa wikang English ay honesty. Nakita mo ba yung airplane ko? Good morning, Bugoy. Parang nakita ko dyan sa ilalim ng kumot eh. Thank you. Huwag kang makulit. Chacha, Icy! Kamusta? Okay lang po. May problema ba? Wala po. Tagal mo kasi, Kuya Bugoy. Sorry. Tinulungan ko kasi si Mama magbukas ang plato eh. Tara, laro na tayo. Tara. Cha, Icy, nakita niyo ba yung airplane ko? Icy? Hindi po. Tanong kaya ka natin kay Nebo kung alam niya. Ayun. Ah!
good morning, Bugoy. Parang nakita ko dyan sa ilalim ng kumot eh. Thank you. Naku! Umamin kaya sila Chacha at Icy? Dapat kids, maging tapat tayo lagi ah. Panoorin yung dalawang batang ito na dapat nating maging idol sa pagiging tapat. Oh, mga kulilits! Kung nakapulot kayo ng pera, anong gagawin nyo? Iuuwi nyo ba? O hahanapin ng may-ari at ibabalik nyo sa kanya? Ibabalik po sa may-ari. Ipagbibigay alam ko po sa mga pulis. Sasabihin ko po sa mama ko. Hanapin ko po yung may-ari. Kung yan ang gagawin nyo, ito naman ang ginawa nila. Kahanga-hanga naman po kayo, Ate Christina. Oh, hi Bugoy. Ginulat mo naman ako. Kamusta? Mabuti naman po. Teka, sa anong paraan naging kahanga-hanga ako? Yun po sa pagsuli nyo ng pera. Pwede nyo po bang ikwento sa akin? Ah, yun. Basics ako nun. May nakita akong sobre. Nilapitan ko. Pagkatingin ko, pera and cheque. Alam ko may nangangailangan ng perang yun. Kaya hindi ako nagdalawang isip na ipaalam at ibigay sa otoridad. Dapat sinusuli ang isang bagay kapag hindi sa inyo. Tama. Ang tawag doon, pagiging tapat. Dapat, palagi tayong tapat. Ako, binigyan akong gantimpala sa nagawa kong kabutihan. Ano po yun? Wala na akong gastos sa pag-aaral ko. Libre na lahat. Binigyan ako ng computer nung may-ari ng pera. Masaya ako. Kaya heto, nag-aaral ako mabuti. Masaya din po ako para sa inyo. Salamat, Bugoy. At lagi mo tandaan, ang pagiging tapat ay iniidolo ng lahat. Sige po, tatandaan ko po yan. Tapos po muna ako para makapag-study kayo. Paalam! Ayun, si Kuya Eugene! Ay, Eugene, bilhin mo ako sa katapatan mo. Bugoy, natintukan niyo ba yung pagsoli ko ng pera? Oo. Ay, ginawa ko lang ang tama. At nung napulot ko yung plastic na may lamang pera, inisip ko agad. Baka may sakit yung may-ari at kailangan yung pera. Nagpatulong ako para mabalik sa may-ari. Naku, masasabi ko kay Eugene, talagang kanin siya kasi ultimo ballpen, sinusuli niya. Nung nakarak namang linggo, nagdidilig ng halaman, nakakuha naman ng alkansya. Kaya sabi ko, maraming instances na talagang makikita mo yung pagiging matapat niya, pagiging pulis. Binigyan ka ba ng premyo sa pagiging katapat mo? Oo, binigyan ako ng award ng mayor namin bilang pagiging matapat ko. Ang galing mo naman, idol! At kapag honest ka, marami ka magiging kaibigan. Tumpa ka dyan, tara, laro tayo. Sunod na lang ako. Oh, mga kulilits! Sana naging idol nyo si Ate Christina at Kuya Eugene. Remember, honesty is the best policy.
Alam nyo ba na ang Filipino taxi driver na si Nestor Sulpicio ang hinirang na New York's Most Honest Taxi Driver noong 2004? Ibinalik niya kasi sa kanyang pasahero ang naiwan nitong black pearl sa kanyang taxi. Nagkakahalaga ang mga pearls ng $75,000 or 3 million pesos. Sino kaya muling naglaro ng airplane ko? Ay, si ikaw ba yun? Hindi. Chacha, ikaw ba yun? Hindi po ako. Huwag kang makulit. Sino kaya muling naglaro ng airplane ko? Ay, si ikaw ba yun? Hindi. Chacha, ikaw ba yun? Hindi po ako. Mga kulilits, halikay dito. May kikwento ko sa inyo. Ang kwento ko sa araw na ito ay tungkol sa isang batang sirena na nagngangalang Bernadette. Ang pinakamaganda at bunso sa 5 magkakapatid. Ang pamagat nito ay ang batang natutong magsabi ng totoo mula sa mga kwento ni Lolo Uban sa panulat ni Rene O. Villanueva. Bernadette, tara, sama ka sa amin maglaro. Hindi ako makakasama, may pupuntahan din kasi ako. Saan ka pupunta, bunso? Makikipaghabulan po ako sa kawan ng mga isda. Sige, kami na lang. Mag-iingat ka, ha? Sa susunod, sama ka na sa amin. Sige, salamat. Napakakisig talaga ng prinsipe. Ano kaya ang pangalan niya? Mabuti na lang hindi ako sumama makapaglaro sa mga kapatid ko. Aha! Dito lang pala siya nagpupunta. Siguradong magagalit ang amang hari kapag nalaman niya ito. Mapanganib ang ginagawa mo, mahal kong bunso. Masama rin ang magsinungaling. Pasensya na po, amang hari. Hindi na po mauulit. Ilang araw na nakipaglaro si Bernadette sa kanyang mga kapatid bilang pagsunod sa kanilang amang hari. Ngunit di nagtagal, ay hindi napigilan ni Bernadette ang sariling lumangoy sa ibabaw ng dagat upang panoorin ang pagtugtog ng prinsipe. Lumalangoy siya paitaas nang nakasalubong siya ni Kondesa Marimar, ang mangkukulam na pugita. Aminin mo na sa akin, umiibig ka sa prinsipe. Hindi, gusto ko lang marinig ang pagtugtog niya ng violin. Diyos, naiintindihan kita. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan para makilala mo ang prinsipe tumutugtog ng violin. Ha, talaga? Wow, talaga? Kung may ipapangako mo, hindi ka magsisinungaling sa akin. Paano ko ba siya makikilala? Mabibigyan mo ang prinsipe kung mayroong kang magandang tinig. At kaya kong gawing malambing at kabigabigani ang tinig mo. Pinagkalooban nga ni Marimar ng magandang tinig si Bernadette. Sino ka? Napakaganda ng iyong tinig. Halika, sabayan mo ng awit ang aking pagtugtog. Marimar, gusto makipagkita sa akin ang prinsipe. Ngunit natatakot akong matuklasan niyang buntot ng isda ang kalahati ng katawan ko. Nais ko sana magkaroon ng 2 paa. Magagawa ko yan ang paraan. Ngunit ibibigay mo sa akin ang iyong kagandahan. Ha? Ang pinakamahalaga sa lahat ay mabuting loob. Lumilipas ang lahat, kahit ang kagandahan. Ngunit ang magandang kalooban ay nananatiling kayamanan. Sige, pumapayag na ako. Heto, inumin mo itong gamot. Nakaganti na rin ako sa iyong ama sa wakas. Ngunit lingid sa dalawa, matagal na palang minamatyagan ng hari at mga kapatid ni Bernadette ang yungib ni Marimar. Marimar, akin ang anak ko. Hari, patawarin niyo po ako. Ipinapangako ko po na hindi na ako magsisinungaling at palagi ako magsasabi ng totoo sa inyo at sa mga kapatid ko.
Mahal kong bunso, pinapatawad na kita. Sana ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Ipagagamot kita para bumalik ka sa dati mong anyo at kagandahan. Samantala, hinanap ng prinsipe sa ilalim ng dagat ang babaeng may magandang tinig. Ikaw pala ang babaeng may napakagandang tinig. Maari ba kitang maging kaibigan? Ako nga pala si Prinsipe Arman. At ako naman si Bernadette, isang sirena. Hindi tulad mo. Pwede ko pa bang marinig muli ang pagtugtog mo ng violin? Oo naman. Basta basabayan mo ng iyong malambing na pagkanta. At magmula noon ay naging mabuting magkaibigan ang dalawa. Tuwing hapon, sinasaliwan ng violin ni Prinsipe Arman ang pag-awit ni Bernadette na natuto nang magsabi ng totoo mula noon. At ang buong karagatan ay napuno ng malambing na musika mula noon. Kaya mga kulilits, tandaan natin na ang pagiging matapat ang siyang dapat. Masama ang magsinungaling, lalo na sa ating mga magulang, para hindi tayo mapahamak at maparusahan tulad ni Bernadette. At ang isang paraan ng pagiging matapat ay ang pag-amin sa ating mga pagkakamali. Tama! Kapag may nagawang kasalanan, dapat aminin na agad. Huwag magsisinungaling. Sorry Kuya Bugoy kasi kami na kasi ng laruan ng airplane. Nilaro kasi namin ng walang paalam. Tapos nasira namin. Sorry Kuya Bugoy ha. Sorry Kuya Bugoy. Hindi namin sinasadya. Umamin na sina Icy at Chacha sa kanilang kasalanan. Pero tanggapin kaya ni Bugoy ang kanilang paliwanag? Di ba itong malayat at tapat sa Ako Lilits, ito na ang Honesty Top 3. Kapag may exam, wag man tayo umukopya. Kapag may sobrang sukle, ibalik sa tindera. Kapag may nagawang kasalanan, aminin kagad. Ang batang tapat, mahal ng lahat. Bugoy, may ginagawa mo dito? Sirahan po kami ng kotse. Ganun ba? Ano po sinushooting niyo rito? Pepeng Agimat. Ano po ang role niyo dito sa Pepe Agimat? Ako dito si Laura, isa akong may lahi na aswang. Huwag kang makulit. Sorry Kuya Bugoy kasi kami na kasi ng laruan ng airplane. Nilaro kasi namin ng walang paalam. Tapos nasira namin. Sorry Kuya Bugoy ha. Sorry Kuya Bugoy. Hindi namin sinasadya. Okay lang naman yun kung inamin nyo kaagad. Para mas mapadali yung problema. Hintay. Sorry Kuya Bugoy, hindi na mauulit. Promise! Okay lang yun. O sige na nga, high five! Wag na wag kang magsisinungaling. Katotohanan lang ang dapat mong sabihin. Wag na
makukulit. Katapatan lang ang tamang gawa. Huwag na huwag kang magsisinungaling. Katotohanan lang ang dapat mong sabihin. Huwag na huwag kang magsisinungaling. Katotohanan lang ang dapat mong sabihin. Katapatan lang. Katapatan lang. Katapatan lang ang tamang gawa. Ganito na lang gawin natin. Ayusin natin ang pakpak ng airplane para mapaglaruan natin ulit. Sige po! Tandaan mga kulilits, ang tapat na sagot ay simbolo ng tunay na pagkakaibigan. Habang inaayos natin to, alam niyo bang nakilala ko si Pepeng Agimat? Talaga? May agimat ba talaga siya? O ito, panoorin niyo. Nasiraan tayo? Ako, paano yan? Ayun, may mga tao doon. Punta tayo. O, kuya, hingi ka muna ng tulong. Mga kulilits, mukhang may shoot dito ah. Tara, alamin natin. Ikaw, Bugoy, ano ginagawa mo dito? Nasiraan po kami ng kotse. Ganun ba? Ano po sinushooting niyo rito? Pepeng Agimat. Sino po si Pepeng Agimat? Ako si Pepeng Agimat dito. Ang kwento nito, ako ang tagapagmana at tagapagligtas ng mga bataan na kagaya mo. At sa katotohan laban sa mga aswang. Jolo Revilla bilang si Pepeng Agimat. Ah, ganun po ba? Oo, kaya dapat panoorin niyo yan dahil mag-i-enjoy kayo. At madami kayong leksyon na matututunan. Salamat po. Salamat din. O yan, may nagsushoot na. Ano po sinushoot niyo rito? Yung eksena dito, ito kasi yung resort na dito manggagaling yung pugad ng aswang. Tapos sinundan, hindi si Junior umalis ng bahay ng dinlala. Siyempre, kapag may shooting, may lights, may camera, may action. May light, tara, tayo. Reggie! Nasaan na yung anak ko? Palawasin mo si Junior kung bigyan para huwag may pagtuhong-pug eh. Ano pong role niyo dito sa Pepeng Agimat? Ako dito si Laura, isa akong may lahing aswang. Mabait po ba kayo dito? Mabait naman, kaya lang syempre may lahi akong aswang. Baka naman kailangan minsan mga inang tao, ganun. So, yan ang aabangan ng mga tao. Ang cute mo naman kasi. Ito naman ang mga tent. Diyan nagpapahinga ang mga artista. Aircon dyan. Gisingin natin si Mama Ay Ay. Mama Ay Ay! Mama Ay Ay! Ano pong role niyo dito sa Pepeng Agimat? Ako si Gloring. Ako ang nanay ni Jolo Revilla. At ang asawa ni Senator Bong Revilla. Ikaw, anong role mo dito? Wala po. Taga-interview. Opo. Okay. Ngayon, kaya nandito kami, kasi kunyari hinahanap ko si Jolo kasi nawawala. So, nandito kami sa lugar ng mga aswang. Salamat po. Bugoy, ready ng kotse, alis na tayo. Sige po. Oh, mga kulirits. Sana nag-enjoy kayo sa pinuntahan ko. Masaya, di ba? Ayos. Oh, mga kulirits. Gusto nyo magumawa kayo ng sarili nyong airplane?
natin. Warning. Mag-ingat kayo sa paggamit ng gunting, ha? Idikit natin itong mga tatsilok para maging buntot at pakpak ng airplane. Kulayan nyo para gumanda ang airplane nyo. Kumuha ng color paper, tapos tupin ng ganito. 1, 2, 3. Ipasok sa airplane. Kapag tapos na kayo, magiging ganito na ang itsura ng airplane nyo. Ang pinakamaliit na airplane na kasing cute mo. Wow, ang cute. Parang ako. Huwag kang makulit. Oh, ito na lang ang kulang. Tara, ito natin. Ito natin. Yun. Tara mga kulilit, may bago akong kaibigan na ipapakilala sa inyo. Hi, good morning. Meron po ba tour airplanes na hanggang na katulad ko? Oo, syempre meron. Ito yon yung hawak mo. Bagay na bagay ito sa'yo. Saan po ang pinakamaliit at pinaka-cute? Ito yon yung pinakamaliit na airplane na kasing cute mo. Oh, ang cute. Parang ako. Ano naman po ang pinakamalaki? Ito ang pinakamalaking airplane. Siyempre para ito sa malaking bata. Lumilipad ito ng mataas na mataas katulad ng totoong airplane. Nasa naman po ang pinakausong airplane? Ito ang pinakausong airplane ngayon. Kasi ito, magaan lang. Hagis mo lang siya, tapos remote, tas lilipad na siya. Ano, Chacha? Anong pinakapaborito mo? Hanapin ko pa. Alam mo ako eh. Sabayo ako maghanap ng pinakamagandang toy airplane. Talaga! Ito ba ang favorite airplane ko? Wow, ang cute! Thank you po sa pagsasama mo sa akin at thank you din po sa pagsasabi niyo ng cute ako. You're welcome! Hanggang sa ulitin mga kulilit. Nasa ng uso, doon tayo!
Isang masaya at kakaibang kulina trip ang naghihintay sa atin. Kaya samahan niyo ako. Ano po yung Kids Universe? Ang Kids Universe ay isang special place dito sa SM Mall of Asia na talagang para pambata. Dito, ang bata pwede maglaro, mag-enjoy, kumain. Babalik ka ba rito? Yes, because this is fun. Babalik ka pa ba dito? Oo. Kasi nag-enjoy po ako dito. Yung Kids Universe kasi maraming mga special features dito na pambata, no? Katulad ng Cosmic Kids, which is a multi-level play area for children. Tapos meron din kaming mga special restaurants like the Creamery na pwedeng kumain ng ice cream. X-Rider, which is a 4-dimensional ride for kids. Masaya po kayo dito? Oo, kasi my kids are happy eh. Samahan niyo ulit ako sa susunod natin. Kulilit trip ha. Bye! Saan lalawit kain? Wow! Sabi ng totoo, may sama kagat ng tuko. Anong tunog ng tuko? Tuko! Tuko! Huwag kang makulit. Huwag kang makulit. Mga kulilis, may gusto ba kayong itanong sa amin? May mga kwento ba kayong gustong i-share sa atin? Pedro, ano kayo na gustong ipakita sa amin? Mag-email kayo o ipadalin sa amin. Hanggang sa uulitin, mga kulilis. Magkita-kita tayo tuwing Sabado, 9:45 ng umaga. Dahil kami na ang bago yung kumuntada tuwing Sabado! Lagi tandaan, ang mga batang matalino, cute, at mabait ay mga batang ulilis! Bye-bye! Isang salawit kain. Wow! Sabi ng totoo, may sama kagat ng tuko. Pero ano mang ibig sabihin yun? Ano po ibig sabihin ng magsabi ng totoo kaysa makagat ng tuko? Ang ibig sabihin ng magsabi ka ng totoo kaysa makagat ka ng toko ay dapat nagsasabi ka ng totoo. Huwag ka magsisinungaling. Ang ibig sabihin nun, dapat hindi po tayo nagsisinungaling para hindi tayo mapapagalitan tsaka hindi tayo gumagawa ng bad. Ano po yung tuko? Toko. Para siyang lizard. Pero yung toko, matindi ko makakapit. Anong tunog ng tuko? Tuko! Tuko! Ang ibig sabihin nun, bawal magsinungaling. Lalo-lalo na ang mga bata. Ano pong nangyayari sa mga batang nagsisinungaling? Napuputol ang dila. Ano po ibig sabihin ng magsabi ng totoo kaysa makagat ng tuko? Dapat
lagi ka nagsasabi ng totoo. Kasi baka naman sa huli, pag hindi ka nagsabi ng totoo, babalik sa'yo yan. Ate Melissa, sinungaling daw po kayo sa ano?